Kabanata 71, Magiging tapat ako sa iyo, Mr. Wolf. Ang iyong dalawang Imperial Greens ay dalisay at transparent, na ginagawang hindi kapani-paniwalang mahalaga ang mga ito. Ang mga naturang item ay pambihira sa merkado, kaya hindi ako makapagbigay sa iyo ng pagtatansya ng partikular na presyo sa merkado. Kung balak mong ibenta ito, handa kaming magbayad ng ₱9 milyon para dito. Biglang sabi ni Kai. Napakahirap makakuha ng mataas na kalidad na jadeite tulad ng Imperial Greens, at kung nakakuha ang kanilang tindahan ng isa, ay maaari nilang gawing good luck charm ng tindahan. Ang tanging kapintasan lamang ay ang maliit na sukat ng Imperial Green, at ito ay pinutol ni Leon sa gitna. Kung ito ay buo, ito ay magiging mas mahalaga. Pero, natigilan si Leon. Hindi niya pinangarap na ang jadeite na inaakala niyang wala lang ay lubhang mahalaga at pambihirang Imperial Greens. Bago pa makasagot si Leon, isang boses ang biglang tumawag mula sa likuran, bibigyan kita ng ₱10 milyon. Isang matandang lalaki na nasa edad 70 ang pumasok sa shop kasama ang ilang mga bodyguard na nakadamit. Punong-puno ng sigla ang matanda sa kabila ng kanyang katandaan at halos may kahanga-hangang aura kapag naglalakad. Sa isang sulyap, makikita ng isang tao na ginugol niya ang buong buhay niya sa tuktok ng food chain, na pinatunayan ng imposing grandeur na kanyang ipinapalabas. Ano? 10 milyon. Parehong natulala sina Brody at Marilyn. Nauna nilang itinuring na tanga si Leon at kinukutsa siya sa kanilang puso. Ito ay isang medyo nakakaaliw na twist ng kapalaran sa huli dahil sila ang mga tunay na tanga. Iniisip nila kung anong uri ng swerte ang mayroon si Leon upang makuha ang mga Imperial Green na iyon na nagkakahalaga ng 10 milyon sa kanyang huling hiwa. Kung ibinenta ito ni Leon, kikita siya ng higit sa ₱9 milyon nang hindi iniangat ang isang daliri. Napakaswerte ang dumating kay Leon, at iyon bilang isang malaking sampal sa kanila, at halos pakiramdam nila ay namamaga ang kanilang mga mukha. Bagamat ang kabuuang asset ng Sullivan Enterprises ay kasing taas ng 50 milyon, karamihan sa kanila ay nasa real estate. Masasabi ng isang tao na ang 10 milyon ay hindi maliit na halaga para kay Brody. Ang kanyang ekspresyon ay naging pinakamaasim, at pakiramdam niya ay lampas na sa impis. Kung alam niya na ang hilaw na bato ng jade ay naglalaman ng isang Imperial Green, maaari na lang siyang magbid ng ilang daan pa at ito ay sa wakas ay sa kanya na. Nakakahiya na huli na niyang nalaman ang tungkol dito. Maging ang pamilya ni Marilyn ay isang smallish medium enterprise lamang, na may kabuuang asset na halos mahigit sa 10 milyon ang halaga. Maaaring isipin ng isa kung ano ang naramdaman niya kapag ang taong itinuturing niyang talunan ay kumita ng higit sa ₱9 milyon sa isang iglap ng isang mata. I don't suppose there's someone here who would want to bid higher than me. Napasulyap ang matandang lalaki sa audience at napaka-bangis ng kanyang aura kaya walang nang ahas na tumingin sa kanya sa prosiso. Ikaw, napalunok si Kai sa sobrang gulat. Agad niyang nakilala ang matanda at magalang na yumuko, at sinabing, "Hindi ko alam na mapapaganda mo ang aming tindahan sa iyong pagbisita, Elder Shear. Humihingi kami ng paumanhin sa hindi paggawa ng mga arrangements para tanggapin ka. Patawarin mo kami." Elder Shear, ang patriarka ng mga Shear, isa sa 4 na makapangyarihang pamilya ng Springfield City. Nagulat ang mga nanunood nang malaman kung sino siya. Ang Shears ay isa sa pinakamatandang makapangyarihang pamilya sa Springfield City. Sa maraming aspeto, ang kanilang impluwensya ay hindi, kung ikukumpara sa 3 pa. Gayunpaman, ang Shears ang pinakamababang sa kanilang lahat, at si Elder Shear na si Benedict ang unang pangalan ay bihirang magpakita sa publiko. Gayunpaman, marami sa mga tao doon ay may kaalamang mga individual mula sa mataas na uri. Ang ilan sa kanila ay nakakita na kay Benedict noon, at sila ay agad na yumuko. Sino ang matandang iyon? Ang impluwensya ng 4 na pamilya sa Springfield City ay malalim na nakaugat sa kasaysayan, na sumasaklaw sa negosyo, at politika. Bilang pinuno ng mga Shears, si Benedict ay isang mataas na iginagalang na tao na madalas na tinitingnan bilang isang makapangyarihang figure.
Matapos malampasan ang kanilang maliit na takot na nagresulta mula sa kumpirmasyon na ito nga ay si Benedict Shear. Lumapit si Benedict kay Leon at nagtanong na may ngiti sa kanyang mukha. Kaibigan ko, I do quite like your Imperial Green, for 10 million for them. Papayag ka bang ibenta sila sa akin? Ako, hindi ka pani-paniwalang nag-alinlangan si Leon. Hindi pa niya nakarinig ang tungkol sa mga shares noon, at wala siyang anumang kaalaman kung sino ang apat na pangunahing pamilya, ngunit masasabi niya sa reaksyon ng lahat na ang individual na nasa harap niya ay hindi lang iyong karaniwang katandaan. Ang kanyang 10 milyong bid ay walang alinlangan na isang napakataas na presyo na higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Hindi masisisi ng isa si Leon na medyo magulat. Gayunpaman, binalak niyang gamitin ang jade na iyon para lumikha ng energy convergence circle, at kung ibebenta niya ang 2 Imperial Green na iyon kay Benedict, magiging napakahirap para sa kanya na makahanap ng mas angkop. I'm sorry, sir, hindi sila ibinebenta, kailangan ko sila. Ngumiti ng paumanhin si Leon. Tila nadismaya si Benedict at idiniin pa. Sigurado ka bang hindi mo ito mabebenta? Maaari naming palaging makipag-ayos sa presyo. Sa palagay ko maaari kong ibenta sa iyo ang 1 piraso kung gusto mo ang mga ito. Ngunit nais kong itago ang 1 pang piraso sa aking sarili, nag-aalangan si Leon. 1 piraso lang ang kailangan niya para gamitin bilang focal point ng circle, kaya mainam na ibenta ang 1 pang piraso sa matanda. Hindi naman ganoon kalaki itong 2 piraso, kaya natatakot ako na baka hindi sapat ang 1 piraso. Sa totoo lang, naakit ako sa mga Imperial Green na ito dahil gusto kong mag-ukit ng 1 pares ng mga Pulse Heiress para sa aking asawa. Hindi naging madali para sa aming pagsasama na umabot sa puntong ito ngayon. Ilang araw na lang ang aming golden wedding anniversary. Ito ay isang pagdiriwang upang gunitain ang aming ika-50 taon bilang mag-asawa. Nais kong bigyan siya ng 1 pares ng pinakamagandang jadeite na Pulse Heiress bilang regalo, at bilang tanda ng pasasalamat sa kanya. Sinabi yun ni Benedict nang may mapang-akit na tingin, at halatang mahal niya ang kanyang asawa. Ang iyong pag-aasawa ay isa na dapat hangaan, Ginoo. Naantig si Leon. Naniniwala siya na ang pinakaromantikong okasyon sa buhay ng isang tao ay ang makahanap ng kapareha na magmamahal sa kanya tulad ng pagmamahal niya sa kanya, pagkatapos ay magkaroon ng mga anak sa kanila at tumanda ng magkasama. Ang kwento ni Benedict ay lubhang nakaantig sa kanyang puso. Ang pagiging ulila sa murang edad ay nangangahulugan na si Leon ay may maliit o walang pagkakataon na maranasan ang pag-ibig ng pamilya. Noong unang panahon, ang pinakadakilang hangarin niya ay protektahan ang kanyang asawa, at mahalin siya, at gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama niya. Nako, pinaglaruan siya ng dakilang makapangyarihan sa lahat na parang violin, dahil hindi siya nakatanggap ng anumang gantimpala sa kanyang pagsusumikap at pinalayas pa nga siya ng bahay matapos siyang lokohin ng kanyang asawa. Kung hindi niya nasagasaan si Iris at nagkataon na nagmana ng mga alaala ng kanyang ninuno, sana ay patuloy siyang naninirahan sa mga lansangan. Ngunit lumihis ako. Ngumiti si Benedict ng hindi maganda, inayos ang kanyang mga iniisip, at taimtim na sinabi, kaibigan, iginiit ko. Hindi, huwag mo itinataas ang presyo. Ibebenta ko ito sa iyo dahil gusto mo ito, sabi ni Leon, kahit na medyo nag-aatubili. Hindi niya kailangan ng Imperial Greens para set up ang kanyang Energy Convergence Circle at maaari itong palaging palitan kung ang epekto ay maaaring mas mababa ng kaunti kaysa sa Imperial Greens, ngunit naniniwala siya na hindi ito gaanong makaapekto. Sa pagsasaalang-alang sa sinseridad ni Benedict, sa wakas ay ibinigay niya ang 2 piraso. Kahanga-hanga, maraming salamat. Tuwang-tuwa si Benedict, ngunit kasabay nito ang pasasalamat at pagpapahalaga sa mga aksyon ni Leon. Pagkatapos ng lahat, si Leon ay nag-aatubili na humiwalay sa Imperial Green ng labis na labis. Bihira para sa karamihan ng mga tao na magkaroon ng ganoong uri ng kaisipan, at marami siyang paghanga sa karakter ni Leon. Kaibigan ko, dahil mabait ka na hindi sinamantala ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo, napag-alaman kong maingat na gusto mong muli ng 1 piraso para sa iyong sarili,
sa palagay ko ay pinaplano mo itong gawing isang uri ng decoration o alahas. Dahil ang 2 pirasong ito ay higit pa sa sapat para sa isang pares ng mga pulseres, I think na ang natitirang regalo ay isa sa iyo bilang pagpapakita ng pasasalamat, nakangiting alok ni Benedict. Paulit-ulit na ikinaway ni Leon ang kanyang mga kamay para magalang na tanggihan ang kabaitan ni Benedict. Dapat ipilit ko, kung kukuha ka ng isang bagay na pambihira at kasing halaga ng Imperial Green na ito at yukit ito sa isang piraso ng alahas ng kababaihan, halos tiyak na mapapanalo ang kanilang mga puso. Alam kong ngumisi si Benedict at bahagyang commandant kay Leon na parang sinasabing, alam ko kung ano ang gusto mo sa kanila. Bilang isang taong nakaranas ng maraming bagay sa buhay, ipinalagay niya na nilayo ni Leon na gawing alahas ang mga ito at ibigay sa kasalukuyan o potensyal na kasintahan. Kung tutusin, walang mag-aakalang may ibang pakay si Leon. Sa una ay nagpupumiglas pa rin si Leon sa pagtanggi ngunit kalaunan ay naindayog ng matanda. Napakamot siya ng ulo at sinabing, Sir, gusto ko sanang humingi ng kwintas kung pwede. Walang problema, isang tawa ang pinakawalan ni Benedict. Kung ang 2 Imperial Green na iyon ay inukit sa 2 jade bracelets, ang gitna na kailangang lagyan ng hollow out ay sapat na upang makagawa ng 2 necklace pendants, isang pares ng hikaw, at ilang iba pang maliliit na piraso ng alahas. Hindi naman sobra-sobra ang kahilingan ni Leon, dahil kwintas lang ang hiniling niya. Inilipat kaagad ni Benedict ang $10 milyong kay Leon at hiningi ang numero ng telepono ni Leon para maibigay niya ang kwintas kay Leon kapag handa na ito. Muling naging masigla ang kapaligiran sa loob ng tindahan pagkaalis ni Benedict. Ang lahat ay namangha sa swerte ni Leon, at lahat sila ay tumingin sa kanya ng may inggit. Ang pinakainggit sa kanilang lahat ay walang iba kundi sina Brody at Marilyn. Walang kahirap-hirap na kumita si Leon ng higit sa $9 milyon, ngunit hindi lang iyon. Nagtagumpay pa siya sa pagkuha ng pagkakataong magtatag ng isang relasyon kay Benedict Shear. Ang kanyang kapalaran ay bumaril sa bubong. Matapos masaksihan ang pangyayaring iyon, sa wakas ay naunawaan nilang dalawa kung paano nakilala ng isang kaunan na tulad ni Leon si Iris. Ang proseso ng pakiramdam ng espiritual na enerhiya mula sa hilaw na jade stone ay napaka-drain, at dahil si Leon ay nakakuha na ng pera, maaari rin niyang i-save ang kanyang oras at pagsisikap sa pamamagitan ng pagbili ng tapos na produkto na gawa sa malinaw na jadeite. Habang abala siya sa pagbabasa, nakita niyang nakatingin na naman si Brody sa ilang mga hilaw na bato ng jade. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at humakbang siya pasulong. 500,000 mula sa akin. Itinaas ni Brody ang number plate sa kanyang kamay. Pumunta siya dito dahil gusto niyang bumili ng mas malaking piraso ng jade na maipapadala niya sa isang craftsman at magpaukit ng figure para sa kanyang lolo. Sa 2 piraso na lamang ng pinong jade na nasa mabuting kalagayan, hindi niya makuha ang kanyang mga kamay sa anumang kung hindi siya gumawa ng isang bead. Bukod dito, nakaramdam pa rin siya ng inis matapos makuha ni Leon ang mga Imperial Green na iyon. Pakiramdam niya ay kasing galing ni Leon ang kanyang swerte kaya walang dahilan kung bakit hindi niya ito makukuha kung kaya ni Leon. Magbabayad ako ng 600,000. Lumapit si Leon at walang pakialam na sinabi. Nanggagalaiti pa rin sa paraan ng pagpipilit sa kanya ni Brody na gumastos ng higit pa kaysa sa orihinal na nilalayo niya. Nagpasya si Leon na hindi ito magbibigay ng hustisya sa kanya kung hindi niya ibabalik ang pabor. Ikaw, halos lumabas ang usok sa mga butas ng ilong ni Brody. Bagamat nararapat na isipin ng isa ang sariling negosyo at huwag subukang agawin ang binili ng ibang tao, naramdaman ni Leon na hindi ganoon kalaki ang paghihiganti kay Brody dahil sa pagtatangkang sabotahe siya kanina. Sinaman niya ng tingin si Leon at sinabing 700,000. 800,000, nagpatuloy si Leon sa pagtaas ng presyo. 900,000, sabi ni Brody, na nagngangalit ang mga ngipin. Nang walang pag-aalinlangan, sinabi ni Leon, $1,000,000. Sa sobrang galit, biglang napagtanto ni Brody na maaaring sinusubukan ni Leon na maghiganti sa kanya. Ganun pa man, hindi niya magawang tanggapin ang sarili kay Leon.
Kung tutusin, nakuha lang ni Leon ang Imperial Greens at kumita ng mahigit 9 milyon dahil nagbid si Brody sa 1.3 milyon. Kung ipagkatiwala niya ang pirasong iyon kay Leon at ang huli ay nauwi sa isa pang bihirang bagay, malamang na magagalit siya. Nag-aalangan pa si Brody nang magsimulang mag-usap ang lahat sa paligid niya. Aba, nagkakagulo na naman ang dalawang ito. Baka may maganda lang sa hilaw na jade stone na iyon. Malamang, oo, ang binata na iyon ay hindi kailanman nagkaroon ng interes sa alinman sa mga bato noon. Magbabayad ako ng 1.1 milyon. Ang isa sa mga tycoon ay nangangati na magbid. 1.2 milyon. Ang isa pang mayamang tao ay hindi na nakapagpigil at sumama. Ramdam ni Brody ang pagkirot ng kanyang loob. Ang gusto lang niya ay bilhin ng bato, ngunit ito ay tila naging all-out bidding war. Pinag-isipan niya kung susuko na lang ba siya o hindi sa pagbili nito, pero ngayong lahat ng iba pang mayayaman ay tumatalon na, hindi na siya nagdalawang isip pa at agad na nagtaas ng presyo. Magbabayad ako ng 1.3 milyon. Gagawin ko ng mas mabuti. 1.4 milyon. Nagtaas ulit ng presyo si Leon. Dahil sa pagiging mapagpas siya ni Leon, marami sa mga mayayaman na lumahok sa auction ay naging mas tiwala. 1.5 milyon mula sa akin. 1.6 milyon. Namula ang mga mata ni Brody at tuluyang nawalan ng malay. Magbabayad ako ng 1.7 milyon. Pagkatapos ay mag-aalok ako na bilhin ito sa halagang 1.8 milyon. Mahinahong sabi ni Leon. 1.83 milyon. 1.85 milyon. 1.88 milyon. Ang iba pang mayayaman ay sunod-sunod na nagtaas ng presyo, ngunit dahil masyadong mataas ang hinihinging presyo, nagkaroon sila ng ilang mga pagdududa at hindi sila nang ahas na taasan ito ng masyadong malaki. 2 milyon kung gayon. Magbabayad ako ng 2 milyon. Ungol ni Brody. Medyo nahirapan na siyang pasanin ang ganoong kalaking presyo. Fine, panalo ka. Hindi ko nasusubukan na itaas ang presyo. Ngumiti si Leon at sumuko sa pagtaas ng presyo. Nag-alinlangan ang mga mayayamang tycoon na iyon. Nagbid lang sila dahil nagbibid si Leon, pero sa tuluyang pagsuko ni Leon, nawala lahat ng kumpiyansa nila. Pagkatapos ng lahat, ang presyo ng hilaw na jade stone na iyon ay tumaas sa napakalaking sukat. Kung ang jadeite na nilalaman sa loob ay hindi man lang malinaw na jadeite o mas mabuti, ito ay magreresulta sa isang tiyak na pagkalugi ng walang anumang tubo. Napakalaki ng ganitong panganib, at hindi sila handang tanggapin. Matapos pag-isipan ito ng ilang sandali, pinili ng ilan sa mga tycoon na iyon na umalis. Hindi mo ba sinubukang maging pakitang tao, Leon? Anong mali? Naglalambing ka ba? Si Brody ay tumawa ng mapanukso at tiningnan si Leon ng isang mapanlinlang na tingin na puno ng pang-aalipusta sa kanyang mata. Siya ay asar na asar kay Leon mula nang makuha ng huli ang Imperial Greens at naging sentro ng atensyon. Sa wakas ay matatalo si Leon sa presyo ng bidding, at naramdaman niya ang halos matagumpay na pagmamalaki sa kanyang sarili. Tama ka, pumayag ako. Hindi ako kasing tanga mo. Hindi ba ako magiging tanga kung ginugol ko ang lahat ng pera at nauwi sa wala? Ngumisi ng nakakaloko si Leon. Ikaw. Nag-iba ang ekspresyon ni Brody. Alam niyang tinutuya siya ni Leon sa paikot-ikot na paraan at malamig na bamulong. Dapat ay itikom mo ang iyong bibig kung wala kang magandang sasabihin. Sino ka pa rin sa tingin mo? Kumikilos ka na parang ikaw ay may X-ray vision. Anong biro? Oo, huwag kang mabusog sa iyong sarili dahil lang sa nakuha mo ang mga Imperial Green na iyon. Maswerte ka lang. Baka mas maganda ang swerte ng asawa ko kaysa sa iyo, at makakakuha siya ng mas malaking Imperial Green. Napailing si Marilyn at hindi nagpakita ng anumang kahinaan. Oh, gusto kong makita kung makakakuha ka ng anumang Imperial Greens. Tumango si Leon at hindi na nag-abalang makipagtalo kay Brody. Kunin mo ang card ko. Nagbayad si Brody ng pera at sinenyasan ang staff na mag-cut on the spot. Habang sinisimulan itong putulin ng dalawang tauhan, ang lahat ng nasa loob ay grabo lamang at wala ng iba pa. Muli, malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Brody, at hindi na siya kumpiyansa gaya noong una. Ilang hiwa pa, wala pa rin sa loob. Wala.
Tama ang binata, walang anuman. Nagulat ang lahat at agad na napatingin kay Leon na may pagtataka. Sa wakas ay naunawaan nila na maaaring mas maagang naunawaan ni Leon na mayroon, at walang halaga sa loob ng piraso ng hilaw na batong jade. Dahil dito, sinadya niyang itaas ang presyo para subukan ang isa kay Brody na makapaghiganti para sa mas maaga. Namula ang mukha ni Brody at hindi niya napigilan. Kabanata 75. Ako mismo ang gagawa. Nagnganga ang ngipin ni Brody at kumilos gaya ng ginawa ni Leon kanina. Ang natitirang dami ng hilaw na batong jade na iyon ay sapat pa para maputol ito ng ilang beses. Ngunit dahil sa kanyang pagkainip, agad niyang ginamit ang makina para putulin ang bato sa mismong gitna. Isang kumikinang na berdeng ilaw ang biglang lumitaw. Ayan na. Ayan ang berde. Goodness me. Hindi ito Imperial Green, di ba? Hindi ba't sinabi ng binatang iyon na wala sa loob? Nagkamali ba siya? Ito ay isang ganap na pangalaglag na tanawin, dahil walang sino man ang nag-iisip na magkakaroon ng isa pang Imperial Green. Mahal, nagawa mo. Isa itong Imperial Green, at mas malaki rin ito. Naka-jackpot tayo. Tuwang-tuwa si Marilyn kaya dali-dali siyang umakyat, pinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Brody, at hinalikan siya ng maraming beses. Hahaha, di ba sabi mo walang bagay sa loob, Leon? Buksan mo ang mga pipi mong mata at ipagtapat mo ito. Humagalpak ng tawa si Brody. Mukha siyang mayabang at kasing bongga. Natigilan si Leon. Ang kanyang pangunahing punto ay upang makuha ang isa kaysa kay Brody, kaya hindi niya ginamit ang alinman sa kanyang mga pambihirang pandama dahil sila ay masyadong nakakaubos ng enerhiya. Gayunpaman, halos hindi sumagi sa kanyang isip na si Brody ay magiging napakaswerteng makakuha ng isang Imperial Green. Dahil sa kanilang pambihira at kahalagahan, talagang kapansin-pansin na lumitaw ang 2 piraso ng magkasunod. Napakahirap paniwalaan. Imperial Green ba ito? Iyan ang malinaw na tinatawag mong dry green. Sino ang nagsabi na ito ay isang Imperial Green? Ilang stone speculators ang nanunuya sa sinabi na ito ay isang Imperial Green at hindi tumigil sa pagpaputak ng malakas. Ang mga Imperial Green ay napakabihira, kaya normal para sa mga tao na hindi malaman kung ano ang hitsura nila hanggang sa makita nila ang mga nakuha ni Leon. Gayunpaman, ang mga dry green ay mas karaniwan, at sinumang tao na hindi makilala ang mga ito ay dapat na bigyan ng kanilang sarili ng ilang sampal sa mukha. Tama iyan. Ang kulay ay ganap na mali dahil ito ay higit pa sa isang lumot na berde. Mayroon ding maraming magaspang na dumi sa loob nito at ang transparency ay partikular na mahirap. Ito ay, walang duda, isang dry green. At, maaari kong idagdag, ito ay isang medyo mababang kalidad na dry green. Walang paraan na ito ay isang Imperial Green. Ang mga batikang speculators ay may ilang kaalaman at karanasan. Ilang sulyap lang ang inabot nila para matukoy na nakakuha si Brody ng mga tuyong gulay. Ito, parehong natulala sina Brody at Marilyn. Bilang mga karaniwang tao, ni minsan ay hindi nila naisip na ang berdeng jadeite ay isang uri ng dry green sa halip na isang Imperial Green. Ang mga ngiti ng pananabik at kagalakan ay naging matigas. Mahalaga ba kung ito ay isang dry green? Ito ay sapat na katulad ng Imperial Green, kaya dapat itong maging kasing halaga. Marilyn asserted with a straight face. Mahalaga, huwag kang tanga. Ang mga dry green ay mababa ang kalidad, at ang mas mahuhusay na Dragon Scale Jadeite ay maaaring ibenta ng halos ilang libo. Ang kalidad ng isang ito ay kakilakilabot, bagaman. Hindi ko akalain na ito ay Dragon Scale. Walang pupunta para sa ilang daan. Napangisi ang lahat at parang tanga si Marilyn. Marilyn made a big joke of herself and her face na namula. Ang tanging hiling niya noon ay ang gumapang sa isang butas para magtago. Pero yun, imposible. Napakalaking suntok nito kay Brody kaya nadapa siya at muntik nang masabsob ang ulo. Nagbenta si Leon ng isang piraso ng Imperial Green, at sa proseso, kumita ng humigit kumulang 9 milyon at nagkaroon pa ng koneksyon sa Patriarch ng Shears. Sa kabaligtaran, gumastos siya ng 2 milyon para lamang makakuha ng walang kwentang dry green at ang pinakamababa ang isa sana.
Ang masaklap pa, naging katatawanan siya. Ang emotional damage na ginawa kay Brody ay napakalaki. Congratulations, Mr. Sullivan. Ginastos mo lang ang lahat ng pera sa isang dry green. Hinding-hindi ako magiging kasing yaman mo. Sarcastic na sabi ni Leon at tumingin kay Brody na parang tanga ang huli. Bakit ikaw? Nagalit si Brody dahil sa wakas ay naunawaan niya na nahulog siya sa panlilinlang ni Leon. Tinitigan niya si Leon na may nagniningas na tingin at sinabing, "Kasalanan mo ang lahat, Wolf. How dare you raise your bid at lokohin ako? Ano ito? Ano ang pumipigil sa akin na lokohin ka kapag ginawa mo rin sa akin?" Ngumisi si Leon matapos matikman ni Brody ang sarili niyang gamot. Ang hindi niya inaasahan, gayunpaman, ay ang swerte ni Brody ay magiging napakahirap na makakuha lamang ng ilang walang kwentang mga dry green. Sa bagay na iyon, si Brody lamang ang may kasalanan sa kanyang pagiging malas. Papatayin kita dahil pinagastos mo ako ng napakaraming pera. Sumabog sa galit si Brody at parang baliw na sumugod kay Leon. Kontrolin mo ang sarili mo. Hindi ito ang lugar para mag-amok ka. Mariing babala ni Kai. Sa sandaling magsalita siya, ang lalaking nakaharap na may peklat kanina at ilang iba pang mga gwardya ay nag-react sa loob ng isang kisap mata. Sumugod sila at pinalibutan si Brody sa kalahating bilog. Ang mga bagay ay halos tiyak na magwawakas ng masama para kay Brody kung siya ay maglakas loob na gumawa ng kalahating hakbang pasulong. Matapos makita ang mabangis na mukha ng lalaking iyon na may peklat, hindi napigilan ni Brody ang kanyang sarili na manginig at pigilan ang kanyang mga yapak. Gaano siya kawalang hiya? Siya ang unang nanloko sa binata, na pinilit siyang magbayad ng halos doble sa orihinal na presyo. At ngayon siya ay nagagalit dahil ang taong iyon ay muling nakipag-usap. Oo, ang lakas niyang magalit sa hindi makatwirang ugali ng ibang tao kapag siya pa ang nagsimula. Anong uri ng mapagkunwari na loika ito? Pinakamahusay na huwag maglaro ng mga ganitong uri ng mga laro kung hindi mo kayang bayaran ang kahihinatnan. Nakakahiya na sa tingin niya ay okay lang na lokohin ang isang tao ngunit hindi siya makatiis kapag siya ay niloko bilang kapalit. Napangisi ang lahat habang nakatingin ng masama kay Brody. Hindi mo ba ililigtas ang maliit na dignidad na natitira mo ngayong dumating na ang mga bagay sa puntong ito? Ibaba ko ang ulo ko at aalis dito kung ako sayo. Hindi ka ba talaga nahihiya? Ngumisi si Leon at inulit ang sinabi ni Brody sa kanya kanina halos word for word. How dare you? Namula ang mukha ni Brody. Isang pagsabog ng dugo ang umakyat sa kanyang dibdib at iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Mayroon kang ilang bola, Leon. Hindi pa ito tapos. Babalikan kita balang araw. Wait lang. Napabuntong hininga si Brody at binyantaan si Leon bago nahihiyang umalis kasama si Marilyn. Bumantong hininga si Leon habang pinagmamasdan sina Brody at Marilyn na tumatakas sa eksena. Kahit na tinuruan ni Iris ng leksyon si Brody sa ngalan niya sa Civil Records Office, hindi ito pagpapakita ng kanyang kakayahan dahil umaasa siya sa tulong ng isang babae. Gayunpaman, iba ang mga bagay sa Prospera Jade, at umasa siya sa kanyang kakayahang maghiganti, at hindi nakakagulat na siya ay nasa isang hindi pa nagagawang buoyant na mood. Pagkatapos ay ibinalik ni Leon ang kanyang bid card at binawi ang kanyang $70,000 na deposito. Sa ngayon, mayroon pang isang piraso ng pinonghilaw na bato ng jade na natitira, kasama ang 10,000 ordinary, at mahihirap na kulay na hilaw na bato ng jade na nakatambak sa lupa. Maaaring may ilang puting jadeite o malinaw na jadeite na nakatago sa isang lugar sa mga tambak na iyon, ngunit gagawin niya. Maaari pa rin siyang makisali sa ilang maliliit na bid sa paggamit ng kanyang espiritual na enerhiya, ngunit hindi ito makatotohanan. Tsaka hindi rin naman siya ganun katakaw sa isang tao. Pagkaalis sa lugar, mabilis na pumunta si Leon sa lugar sa kaliwa kung saan naroon ang mga produktong jade. May ilan na gawa sa Imperial Greens, ngunit ang karamihan ay gawa sa clears. Maingat na pinili ni Leon ang mga kailangan niya at gumastos ng halos 2 milyon para makakuha ng malinaw na jadeite tablet. Ang tablet ay isang dekalidad na produkto na gawa sa masalimuot na pattern na malinaw na jadeite.
Ang espiritual na enerhiya na nakapaloob sa loob nito ay malakas at dalisay, at medyo katulad ng Imperial Green na nakuha niya kanina. Ito ay higit pa sa sapat upang i-set up ang kanyang Energy Convergence Circle. Bilang karagdagan sa Jade Tablet na gagamitin bilang sentro ng bilog, kailangan ng isa pang 18 ordinaryong Jade. Ang mga kinakailangan para sa ganoong uri ng ordinaryong Jade ay hindi kasing demand ng para sa core. Sa mismong silangan, dapat itong mga pig-green jadeite na nagkakahalaga ng ilang libong dolyar. Dahil hindi naman kapos sa pera si Leon, gumastos siya ng humigit kumulang 700,000 o higit pa para bilhin ng 18 piraso ng tapos na puting jadeite at pagkatapos ay inimpake ang lahat ng iyon kasama niya. Pagkalabas ng tindahan, naglakad si Leon patungo sa lugar kung saan niya ipinarada ang kanyang motorsiklo. Ilang saglit pa, nakita niya sina Brody at Marilyn na papalapit sa kanya nang may pananakot kasama ang dalawa nilang bodyguard. Sa wakas nakalabas ka na, Leon. Matagal na kitang hinihintay. Marahas ang mukha ni Brody at may malisyosong ngiti sa gilid ng labi. Anong gagawin mo, Brody? Lumubog ang mukha ni Leon at masama ang pakiramdam niya. Anong gagawin sa tingin mo? Ang insidente noong nakaraang araw sa Civil Records Office at ang insidente ngayon sa Jade Store ay 2 puntos na ikaw at ako ay nanirahan dito. Malamig na ngumiti si Brody. Kumaway ng kamay ay sumugod ang 2 bodyguard niya at pinalibutan si Leon. Kayo lang 2, natatakot ako na hindi kayo katugma sa akin. Malamig na sinulyapan ni Leon si Brody at tahimik na ibinaba ang kanyang bag na puno ng jade. Hahaha, may mali ba sa utak mo? Nakalimutan mo na ba na binugbog ka ng aking mga bodyguard sa Civil Records Office? Siguradong niloloko mo ang sarili mo kung sa tingin mo ay hindi kami katugma sa iyo. Tinuro ni Brody ang ilong ni Leon. He then cackled like a crazy, at parang narinig niya ang pinakanakakatawang biro sa mundo. Napangiti din ang 2 bodyguard at bakas sa mukha nila ang panghahamak. Pareho silang mga profesional na bodyguards, at sa pangkalahatan ay walang problema sa pagharap sa 5 o kahit 6 na tao. Si Leon naman ay isang ordinaryong tao lamang. Dati siyang binugbog ng masama ng 2 at wala man lang kapangyarihang lumaban. Sa kanilang mga mata, hinukay ni Leon ang kanyang libingan sa pamamagitan ng paghamon sa kanila ilang araw lamang matapos gumaling ang kanyang mga sugat at nakalimutan niya ang sakit na idinulot sa kanya. Ilang araw na lang simula noong huli kitang nakita, and I must say your bragging skills na medyo nag-improve kahit wala ka ng iba pang bagay para sa iyo. Ngumisi si Marilyn, at hindi niya talaga maintindihan kung saan magkakaroon ng ganoong tiwala at tapang ang isang kaunan na tulad ni Leon. Hindi na ako katulad ng dati. Ang nakaraan ay nakaraan, at ang kasalukuyan ay ang kasalukuyan. Ito ang iyong huling pagkakataon. Kung aalis ka ngayon, magpapanggap na lang ako na parang walang nangyari. Ngunit kung tatanggihan mo ang aking sinasabi, patawarin mo ako kung gagawin ko ang lahat sa iyo. Mahinahong sabi ni Leon. Nang maging isang practitioner, nagkaroon siya ng sapat na lakas upang pumutok ng mga batong tableta at hatiin ang mga bato sa kalahati. 2 ordinaryong bodyguard ay wala sa kanya. Ang tanging nahuli ay hindi niya ma-provoke ang mayayamang Sullivans, dahil ayaw niyang magkaroon ng anumang salungatan kay Brody, kahit hindi sa ngayon. Gayunpaman, hindi ibig sabihin yon ay hahayaan na lang niya ang kanyang sarili na ipagpilitan kung ipipilit ni Brody na magdulot ng gulo. O, pagkatapos ay ipakita sa amin kung ano ang mayroon ka. Baliin ang mga paa ng batang ito para sa akin. Tatanggapin ko ang anumang kahihinatnan. Nabugbog ka na namin noong isang araw, kaya makakatanggap ka ng kabayaran ngayon at sa pambubugbog sa iyo ng hanggang 10 beses na mas mahirap. Ang 2 bodyguard ay ngumisi ng nakakatakot at marahas na sumugod kay Leon. Sila, kasama si Brody, ay matinding binugbog ng mga bodyguard ni Iris, ilang araw na ang nakalipas sa Civil Records Office. Isinisisi nilang 2 ang lahat kay Leon, at walang awa silang inaatake ang mga vital point ni Leon. Bugbugin niyo siya, patayin ang anak ng tinapa na iyan, at ipakita sa kanya kung gaano tayo kalakas. Sabi ni Marilyn na marahas ang mukha. Imbes na maawa si Leon sa pagiging dati niyang asawa,
nadama ni Marilyn na ito ay isang kaiyahiyang mantsa sa kanyang buhay. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Pagkasabi pa lang ni Marilyn ay isang malakas na sipa ang ibinigay ni Leon sa isa sa mga bodyguard na nasa harapan niya. Maririnig ang malutong na tunog ng mga bitik ng buto, at bumulwak ang bodyguard ng isang subo ng dugo. Ang kanyang katawan ay pinalipad pabalik mga 3 o 4 na metro ang layo at bumagsak ng husto sa lupa. Pakiramdam ng bodyguard ay parang nadudurog ang kanyang mga buto, at napaungol siya ng malungkot dahil sa sobrang sakit. Hindi bababa sa 5 o 6 sa kanyang mga tadyang ang nabali, at hindi siya makabangon mula sa lupa. Sa puntong iyon, inatake ng bodyguard niya si Leon at sinuntok ito sa mukha. Lumingon si Leon, hinawakan ang kamao, at hinawakan ang braso ng kanyang kalaban bago ito binigyan ng matigas na twist. Isang klik ang narinig, at ang kalaban ay nagpakawala ng dugo, at mapusok na sigaw habang ang kanyang braso ay nabali dahil sa malakas na pag-ikot. Pagkatapos, hinawakan ni Leon ang balikat ng bodyguard at sinamantala ang pagkakataong bigyan ng sipa ang kalaban. Pagkatapos ay humakbang siya ng isang hakbang pasulong, ipinatong ang kanyang paa sa dibdib ng kanyang kalaban, at naglabas ng isang nakakapangilabot na kasindik-sindik at nakakatakot na presensya. Nang makita ang nangyari, kapwa natulala sina Brody at Marilyn. Walang sinuman sa kanila ang maaaring mangarap na si Leon, na itinuring nilang talunan ay kukuha ng wala pang 3 segundo para mapatamba ang 2 napakahusay na bodyguard. Hindi sila makapaniwala sa nangyayari, at kumbinsido sila na kailangan nilang nananaginip. Hindi na rin napigil ang tumawa nina Brody at Marilyn. Napatingin sila sa isa't isa at nakita nila ang mga mata ng isa't isa. Paano ito posible? Ang 2 bodyguard na bumagsak sa lupa ay natakot din at hindi makapaniwala sa nangyayari sa kanila. Ilang araw lang nila binigay kay Leon ang isang magandang bagbog, at noon, para siyang tuta na walang magawa na hindi makalaban. Pagkalipas ng ilang araw, ang 2 sa kanila ay naging mga langgam sa harap ni Leon, na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanila sa 2 galaw lamang. Hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Napalunok silang 2 at nanginginig sa takot sa malakas na lakas ni Leon. Ikaw na ngayon, Brody. Isang walang ekspresyong Leon ang gumawa ng ilang mabagal na hakbang patungo kay Brody. Aano ka, aba, huwag kang lalapit. Kinilabutan si Brody at umatras ng isang hakbang sa bawat hakbang na ginawa ni Leon. Di ba sabi mo gusto mong baliin ang mga paa ko? Well, pagbibigyan kita ng hiling at mabali ang 2 paa ngayon. Malamig ang ginawa ni Leon at isang mahigpit at matalim na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi niya sinasadyang makipagtalo sa salungatan kay Brody, ngunit paulit-ulit siyang pinukaw ni Brody, na parang hindi sapat na masama ang paghawak sa kanya. Umabot sa puntong hindi na kinaya ni Leon. Dahil ang awayan sa pagitan ng magkabilang panig ay umabot sa punto kung saan hindi matitiis ng 2 ang pag-iral ng isa, hindi na kailangan ni Leon na magpakita ng anumang kagandahang loob. I dare you to come at me. Binabalaan kita, ang mga Sullivans ay hindi dapat guluhin. Kung ikaw kaya mo ang mga kahihinatnan sa paghawak sa akin. Kung hahayaan mo akong makaalis dito sa hinaharap ay hindi ko iniisip, dahil sa ngayon, mahigpit ang tuhod ko. Kasunod ng malutong na bitik ng mga buto ni Brody, nagpakawala siya ng matinis na sigaw at bumagsak sa lupa ng may kaluskos. Ngayon para sa kabilang binti. Itinaas ni Leon ang kanyang paa, itinutok ito sa kabilang binti ni Brody, at naramdaman ang matamis na lasa. Leon, tumigil ka. Ang lakas ng loob mong saktan ang asawa ko. Ihahatid kita sa sarili ko. Si Marilyn ay umungal na parang baliw at agresibong na sumugod. Mabilis na nag-react si Leon at sinampal ng malakas si Marilyn sa mukha kaya napatumba siya sa lupa. Tumira ako sa iyong pamilya sa loob ng 3 taon, Marilyn. Kahit na hindi nakagawa ng anumang bagay na karapat-dapat sa kredito, kahit papaano ay nagsumikap ako para sa iyo. Pero the way you're treating me feels me na wala ka talagang konsensya.
Ang sampal na ito ang paraan ko para makaganti sa iyo. Simula ngayon, tuluyan ng mapuputol ang relasyon natin. Ang mga mata ni Leon ay malamig at mahigpit, at ang kanyang ekspresyon ay mas walang pakialam kaysa galit. Sa kanyang isip, gumuhit siya ng malinaw na linya kay Marilyn, at mula noon, silang dalawa ay magiging estranghero na walang kinalaman sa bawat isa sa kanya. Paano mo nagawang? Natigilan si Marilyn. Tinakto niya ang masakit na pisngi at hindi makapaniwalang tumingin kay Leon. May panahon noon na si Leon ay binugbog at pinagalitan ng mga Manson bukod pa sa pamumuhay na mas masahol pa sa aso. Sa wakas, gayunpaman, sa wakas ay naunawaan ni Marilyn na ang pasensya ni Leon ay hindi tanda ng kahinaan. Sa sandaling nag-apoy ang walang awa na kislap na iyon sa kanya, maaari niyang year-okon silang dalawa ni Brody sa ilalim ng kanyang mga paa nang hindi naliligo. Tinatrato ako ng lolo mo na parang isa sa kanya sa loob ng 3 taon, Marilyn, at hinahayaan lang kita ngayon para sa kapakanan niya. Ikaw at ako ay lalakad sa magkahiwalay na landas mula ngayon, at ipinapangako ko na ang mga bagay ay magiging mas masahol pa para sa iyo kung susubukan mo akong guluhin muli. Malamig nang umuso si Leon at humakbang para kunin ang kanyang bag ng jade. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umalis nang hindi tumitingin sa kanyang likuran. Wait lang, Leon. Babayaran kita para dito. Nagpakawala si Brody ng paus, at galit na pag-ungol habang pinagmamasdan ang figure ni Leon na papalayo ng palayo. May matinding puot at hinanakit sa kanyang mga mata. Mahigit 10:00 na ng gabi nang umuwi si Leon sa Dragon Bay Villas. Sa oras na ito, naghahanda lang si Jenny ng hapunan, at kumakain siya kasama si Iris sa kusina. Leon, akala ko ba mas maaga kang umalis sa trabaho kaysa sa akin? Bakit late ka bumalik? Tanong ni Iris curiously. Oh, kailangan kong bumili ng ilang bagay. Ngumiti si Leon, lumapit kay Iris, at umupo sa tabi niya. Bakit ka ngayon lang naghapunan at late na kumain? Kakabalik ko lang pagkatapos mag-overtime sa kumpanya, maikling sagot ni Iris. Para ba ulit sa project na iyon? Mabilis na naintindihan ni Leon. Nag-overtime si Iris hanggang pasado 9:00 noong nakaraang gabi, at ang kanyang mga oras ng overtime ay umabot sa halos 10 ng gabing iyon, na nagpapakita lamang na ang pagtutulungan ay napakamahalaga sa kumpanya. Oo. Wala nang maraming oras para talakayin ito, at kailangan naming ihanda ang ilan sa mga balangkas at gumawa ng ilang desisyon sa lalong madaling panahon sa susunod na mga araw. Si Iris ay medyo absent-minded, na tila nag-aalala pa rin tungkol dito. Tungkol saan ba talaga ang proyektong ito? Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol dito? Saglit na nag-atubili si Leon na nagtanong. Tinanong niya si Iris tungkol dito noong nakaraang gabi, ngunit hindi sinabi sa kanya ni Iris kung ano iyon sa oras na iyon. Bale, magsasagawa ang kumpanya ng high-level meeting bukas, kaya isama kita kasama si Gracie na dumalo. Malalaman mo ang higit pa pagdating ng panahon, sabi ni Iris pagkatapos magmuni-muni ng sandali. Kasama dito ang iba't ibang aspeto na ginawa. Oo naman. Masayang ngumiti si Leon, na pinayagan siya ni Iris na lumahok sa high-level meeting ng kumpanya ng napakabilis. Ito ay isang tanda ng pagtitiwala sa kanya, na nagpasaya sa kanya. Isang pagpupulong lang. Bakit ka masaya? Iginala ni Iris ang kanyang mga mata kay Leon, ngunit ang saya nito ay tila bumabalot sa kanya at hindi niya napigil ang matigilan dito. Alam ni Iris na kulang si Leon sa business department kaya malamang na hindi siya gaanong matulungan, at hindi niya talaga binalak na hayaan si Leon na dumalo sa mga ganoong mataas na antas na pagpupulong sa lalong madaling panahon. Sa kabila nito, nakikita niya mula sa mga paulit-ulit na tanong nito na nagmamalasakit ito sa kanya at nais niyang gawin ang kanyang bahagi upang matulungan ang kumpanya. Kabanata 80. Sa sandaling pag-isipan ito, nagpasya si Iris na hayaan si Leon na makilahok sa pulong, dahil ang kanyang presensya roon ay hindi gaanong makakaapekto sa kanila. Pagkatapos kumain ay bumalik si Iris sa kanyang kwarto at nagpahinga. Tulad ng nakaraang gabi, tahimik na pumunta si Leon sa tuktok ng bundok sa likod at dinala ang jade. Inilabas niya ang mga ito, at inilatag ayon sa itinakdang pattern,
at itinanam ang lahat ng 18 piraso ng white jadeite sa lupa. Ang enerhiya ay hindi nagtagal ay na-set up ang convergence circle. Ang susunod na hakbang ay upang i-activate ang core ng bilog, na kung saan ay nag-activate din ng bilog. Ang lahat ay tila tulad ng dati kung ang core ay hindi na-activate, at walang sino man ang makakahanap ng misteryo na nakatago doon. Pagkatapos ay lumakad si Leon sa gitna at umupo nang nakakrus ang paa sa lupa. Pagkatapos ay kinuha niya ang huling piraso ng malinaw na jadeite tablet at inilagay ito sa core ng bilog. Isang bugzo ng malamig na hangin ang umihip, at sa sandaling na-activate ang Energy Convergence Circle, ang espiritual na enerhiya sa tuktok ng bundok ay bumuo ng isang maliit na bagyo na natipon sa bilog sa loob ng ilang segundo at lumundag sa katawan ni Leon. Habang sinimulan niya ang kanyang pagpipino sa loob ng bilog, ang epekto at bilis ay naging higit sa 3 beses na mas mabilis kaysa sa nakaraang gabi. Kinailangan ni Leon ng higit sa 2 oras upang makumplito ang isang ikot, ngunit binawasan ito ng bilog sa mahigit kalahating oras lamang. Higit pa rito, pinapakain ng Energy Convergence Circle ang kanyang katawan pati na rin ang jadeite tablet sa core ng bilog. Lingid sa kanyang kaalaman, ang sinaunang jade pendant na isinuot niya sa kanyang dibdib ay pinapakain din ng spiritual energy. Ganyan ang napakalakas na epekto ng Energy Convergence Circle. Pagkaraan ng ilang oras, ang katawan ni Leon ay nag-vibrate at ang kanyang antas ng refinement ay matagumpay na nakalusot sa bottleneck sa paunang yugto ng energy refinement, at naabot niya ang gitnang yugto sa tulong ng Energy Convergence Circle. Hindi naman nagmamadali si Leon para i-verify ito. Ipinagpatuloy niya ang pagpino at pagpapatibay sa kanyang yugto ng pagpipino, at hindi na lamang matapos ang alas 5 ng umaga ng sumunod na araw na tinawag niya itong isang araw at tumayo. Phew! Bum-ontong hininga si Leon at ngumiti. Ang epekto ng Energy Convergence Circle ay mas mahusay kaysa sa naisip niya. Hindi lamang ito nakatulong sa kanya na makapasok sa gitnang yugto ng pagpipino ng enerhiya, ngunit nagudyok din dito sa abot ng distansya ng mas huling yugto ng pagpipino ng enerhiya. Ang Energy Convergence Circle na ito ay hindi kapani-paniwalang epektibo. Nakuha ko ang karamihan ng enerhiya sa tuktok ng bundok sa wala pang isang gabi. Baka kailangan kong bawasan ang oras ko sa pagpipino sa hinaharap at iwasang magpalipas ng buong gabi rito. Napaungol si Leon. Ang mga bulaklak, halaman, at mga puno sa bundok ay maaaring makabuo ng espiritual na enerhiya, ngunit ang bilis ng pagbuo ng enerhiya ay hindi makasabay sa bilis ng kanyang pagsipsip. Kung gusto niyang mapanatili ang isang uri ng balanse, kailangan niyang limitahan ang kanyang paggamit ng Energy Convergence Circle sa mga 2 o 3 oras sa isang araw. Walang magandang maidudulot ang pagmamadali. Dadalhin ko ang aking enerhiya mula ngayon, dahil hindi ito ang hinaharap. Ang kawalan ng pasensya ay hindi makakabuti sa pagpipino ng enerhiya. Isang nasasabik na Leon ang kumuha ng malinaw na jadeite tablet mula sa gitna ng bilog at bumaba sa bundok. Tungkol naman sa 18 piraso ng puting jadeite na ibinaon na niya, hindi niya kailangang mag-alala na matuklasan o masira ang mga ito dahil wala namang umaakyat sa tuktok ng bundok. At saka, kahit na may mahanap man ang lugar, nasa kanya pa rin ang susi sa pag-activate ng bilog. Nang makarating sa kumpanya, ipinarado lang ni Leon ang kanyang motorsiklo sa parking lot, nang ang pinto ng kotse ay proporsyonal at mahahabang paa ang lumabas sa kotse na naka-high heels. Ang mga binti ay hindi kapani-paniwalang maganda at tila pamilyar sa kanya. Tumingala si Leon at nakitang si Ariel iyon. Ito na naman, Leon. Bakit ang isang lalaking katulad mo ay nagmamaneho ng motorsiklo ng mga babae? Hindi ka makabili ng bagong kotse. Sinulyapan ni Ariel si Leon na may pang-aalipusta. Ang kanyang tono, gayunpaman, ay higit na banayad kaysa sa dati at higit pa sa isang panunukso, kaysa pangungutya. Wala pa akong driver's license. Napabuntong hininga si Leon sa kanyang sarili at naisip, hinding-hindi malalaman ng isang babaeng tulad mo kung anong magagandang bagay ang mararanasan ko kapag nakasakay sa motorsiklo.